Magandang umaga po at welcome po sa ating programa My Morning Mana with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is We Will Stand Our Ground by The Kingdom Ears. At welcome sa ating programa sa umagang ito. Sa wala pong pagtatagal ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Mga Gawa, Kapitulo 2, Acts chapter 2, verses 1 hanggang 17. Medyo mahaba-haba po ito. But this is a good story about the day of the Pentecost. Anyway, malapit na po pala ang ating day of Pentecost, no? And I hope you will prepare yourselves and prepare and bring some visitors to be with you as we celebrate the day of Pentecost. Let's start to read our Bible in the book of Acts chapter 2, verse 1 hanggang 17. Ito pong pagkasabi sa ating salino. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumalapag sa bawat isa sa kanila. Ang isang at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na nanirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang mga maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagkataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang narinig natin sa kanila? Tayo mga taga-Parsya, taga-Media, taga-Elam, mga nanirahan sa Mesopotamia, sa Judea, sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia, taga-Pamphylia, Ehipto at mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta, Arabia at taga-Arabia pa rito. Paano sila makapagsalita sa ating wika tungkol sa kamanghamanghang gawa ng Diyos? Hindi nila maubos maisip ang nangyari. Kaya't di natigil ang tanungan. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit ang iba'y pakot niya nagsabi, mga lasing iyan. Tumayo si Pedro at ang labing isang apostol at nagsalita ng malakas, mga kababayan, ang mga nanirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyo mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya sa palagay ninyo, sapagkat ikasiyam pa lamang ng umaga, manapay natupad ngayon ang sinabi ni Propeta Joel, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng Espiritu ang lahat ng tao, at sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak, ang inyong mga binatay, makakita ng pangitain, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Atin pong narinig yung time po na pinuspos ng Diyos ng Banal na Espiritu Santo ang mga unang apostol at ang mga unang mga disipulo. Ano pong ibig parating dito sa atin? The Holy Spirit of God never stops, no? Ang patunay po na sila'y nakatanggap ng Banal na Espiritu Santo ay ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Kung hindi nyo pa po nasubukan na magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pagpapasalita sa inyo ng Banal na Espiritu Santo, panahon na po na tayo tatanggap ng Banal na Espiritu Santo. This morning, our topic is the power of Pentecost. Bakit napakahalaga ng kapangyarihan ito? Ang kapangyarihan ng Banal ng Pentecost ay hindi po yan power ng abracadabra. Yan po ay kapangyarihan mula sa Banal na Espiritu Santo upang tayo po ay magkaroon ng kapangyarihan sa pagapi ng kaaway para maging saksi ng Diyos. Ang mga bagay po na ito ay pinagkaloob ng Diyos. This is the government of God. This is the economy of God. God governs in His people through our hearts, through the Holy Spirit. God gives us everything through the Holy Spirit. The Holy Spirit po, mga kapatid, kung matanggap niyo po, hindi po kayo magsisisi. Promise ko po yan sa inyo. Hindi po kayo magsisisi kung tanggapin niyo po ang Banal na Espiritu Santo. You will find peace that surpasses all understanding. So my challenge for you this morning is, be filled with His power. Desire the Holy Ghost. Because the power of the Holy Ghost is very important to every Christian. So during that time, para bang ganito ang nangyari?
Parang nagkatipon-tipon lahat taga Metro Manila. At nangyari is, nung nagkatipon-tipon na sila, lahat ng taga Manila ay nagsasalita ng Bisaya, Ilonggo, Ilocano. Gayong taga Manila ay wala namang alam sa mga lingwaheng ito. Parang ganun ang nangyari. Na mga taga Galilea ay nagsasalita ng wika na kung saan iba-iba ang wika. No? Mula doon sa pinanggalingan ng bawat isa, sabi nila, anong nangyari? And they said, this is the work of the Holy Ghost. Ito yung sabi ni Prophet Joel, that in the last days, God will pour out His Spirit. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman. At ang kagandahan nito, ang sabi na pa ng Book of Acts chapter 2 verse 38, nung marinig nila ito, sinabi na, anong gagawin namin? Kaya sinabi ni Peter, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng Jesus at matanggap ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu Santo. So, kailangan ang pagsisisi kung gusto nating matanggap ang banal na Espiritu Santo. At isa pa sa punto doon na ating nakikita is, dahil ang pangakong ito ay hindi lang sa inyo, kundi sa inyong mga anak at maging doon sa mga malalayong lugar. Tayo po yon na mga tao na kabilang po sa malalayong lugar. And I am so thankful I have experienced this Holy Spirit. I have received the Spirit of God or this gift of the Spirit when I am 13 years old. No? Hindi ko po makalimutan yung araw na yon na talagang I am filled with joy that no one can compare. Starting that day and until now, I feel the presence of God moving mightily in my life. So nais ko pong i-challenge sa inyo, this is the moment to be filled with the Spirit of God. Desire the Spirit of God in our life. If you ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'd simply say every battle has... Minsan pa pong nagbabalik ang inyong lingkod, Pastor Oji. Ang awitin po na inyo narinig is Over and Over Again by Jeff and Sherry Easter sa kanilang album na Life is Great and Getting Better. Muli tayong magbabalik sa ating biblical truth, no? It's the Holy Ghost power that gives the confidence to preach the gospel and be a witness of God. So ang banal po na Espiritu Santo ang siyang kapangyarihan natin upang tayo ay maging epektibo na mangangaral sa salita ng Panginoon. Maaari sabihin nating hindi tayo gaano epektibo, hindi pautal-utal naman ako, pastor eh. Yun nga sabi ko, when we have the Spirit of God, you can see the power of God moving not from your own ability, but through the Holy Spirit. Sino ba sila, Peter? Mangingista. Pero bakit sila nagkaroon ng kapangyarihan para mangaral? It's because the Spirit of God guiding them. Another point, this gift is available to everyone that long to have it. Remember this, that the gift of the Holy Ghost ay hindi lang para sa mga tao yan na magagaling, talagang spiritual. No, it's not. The gift of the Holy Ghost is for everyone that desires for it. Kung nagdi-desire po kayo na makatanggap ng banal na Espiritu Santo, believe this. You can have the Spirit of God. You can have this power. Because the power of God's Spirit gives power to our witness. We might be a witness, but remember this, if we don't have the power of God, we don't have the power to witness, and we don't have power to our witness. No? Kapangyarihan para maging witness at kapangyarihan ng witness mismo, no? Yung message natin. Kasi marami namang nagiging witness, no? Marami namang nag-share ng gospel pero walang kapangyarihan. Bakit? Walang banal na espiritu na nagko-control sa kanila. But if the Holy Spirit is there to control, to guide, to protect, to lead us, then we can have this power, then we can have this blessing of God. We can have the power of the Pentecost. So this gift is available to everyone. I-desire nyo lang po at makakamtan po ninyo ang gift na ito. Huwag po kayong mag-alala. Pastor, makasalanan ako. Magsisi po kayo at hingin ito sa Diyos at matatanggap nyo ang kaloob na ito. God bless po at magandang umaga once again. They may only deceive, but take a good look. There is one but